Mga kababayan ko, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Dong Randy PH po, bago po tayo magpatuloy, sana po paki-like at paki-subscribe ang channel ko. Nang sa ganun po, updated ka po sa mga i-upload ko pa po dito sa YouTube. Mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang araw-araw na pagre-report ni Bongbong Marcos sa bayan. Ngayon po ay sinabi niya, saldi ko, hindi ka na makakatakas, malapit ka nang umuwi, ipapakansela na ang passport. Pero bakit nakatuon ang kanyang isipan kay saldi ko, mga kaibigan? Ito po ay ating re-reaksyonan. Dahil bakit si saldi ko lang ang pilit niyang dinidikdik, na samantalang yung pinsan niya na si Martin Romualdez ay nakinabang din at limpak-limpak na pera ang idinideliver kay Martin Romualdez, mga kaibigan. Ngayon, ito po ang nakakatawa. Dahil ang air asset ni Saldico, mga kaibigan, sabi pa ni BBM, ay kinuha na ng gobyerno yung lahat ng air asset ni Saldico. Ang tanong, bakit hindi mo inire-report sa sambayanan na pati ang air asset ni Martin Romualdez ay hindi mo kinuha? Bakit kay Saldico lang? Dahil ba kayo ay magkasangga at ayaw mo rin na si Martin balang araw ay kumanta din laban sa iyo, Mr. President? Mga kaibigan, nakakalungkot po nakakagalit dahil sa pinaglalaroan tayo at pilit inililihis ang ECO at pilit na naghuhugas ng kamay si BBM. Dapat sinabi niya na rin na pati yung binili niyang bahay sa Forbes na andun ang limpak-limpak na pera, malita-malitang na pera, ay dapat inire-report niya sa bayan na kinuha na rin ng gobyerno at ibalik sa kaba ng bayan yung mali-malitang pera na andun sa Forbes. At sana i-report niya rin sa bayan na bago ang lahat na magsasalita siya. Kasi kahit anong gawin ni BBM, ito opinion ko lang din para sa akin. Kahit anong gagawin ni BBM ngayon sa panahong ito na ma-survive niya yung kanyang political career hanggang 2028, parang malabo Dahil majority of the Filipinos ay hindi na po naniniwala kay BBM maging sa social media, mga kaibigan. Pasensya na po. Dahil makikita mo talaga ang mga reaksyon, yung tumatawa, yung mga nagla-like, pero marami din ang pumupuri. Pero nakikita mo sa social media na mas marami ang galit na galit ngayon sa ating Pangulo, mga kaibigan. At isa pa, yung pagbibisto ni Saldico sa kanilang pamilya, lahat-lahat with resibo. Kapanipaniwala yun. Hindi tao-tauhan si Saldico para magsalita ng ganun na lang na nakataya po ang kanyang buhay sa kanyang pagsisiwalat. Dahil malamang eto si Saldico, doble na ang naghahanap sa kanya. Alagad ng batas, dahil mahusay nga talaga itong ating Pangulo. Di ba nga para madipinsahan lang siya, libo-libong troll ang kanyang inupahan sa YouTube, sa social media. Inupahan niya yon libo-libo. Marami pa lang inupahan ang PCO para sa interes ni BBM. Ngayon, hindi natin alam. Baka mayroong John Wick
na inupahan rin si BBM para ipin down si Saldico. Kaya sir, mag-ingat ka. Ayun ang ating babantayan, mga kaibigan. Na pagdating ng panahon, sana safe lang si Saldico makauwi dahil tinatrabaho na rin sa Senado na ikakansila ang kanyang mga passport. Ngayon, pag nakauwi si Saldico, sana ligtas siya dahil hindi natin alam kung ano ang mangyari sa paparating na panahon. Baka mamaya barilin siya doon sa airport at papatupad ng marsyalo si BBM dahil sa ganon ang nangyari. Pero parang malabo mangyari, mga kaibigan, kasi kung magpapatupad siya ng marsyalo, lalong babagsak ang kanyang administrasyon at lalong madali ang kanyang paglayas sa palasyo. Itong si John B. Cremulya, todo protekta sila talaga sa ating presidente. Dahil once na si BBM mapatalsik sa pwesto, ito katakot-takot na kaso ang haharapin ng mga ito. Kasi, kumbaga, sila-sila na lang din grupo at kung sino-sino na rin ang nagpapatupad ng Pilipinas samantalang ang ating Pangulo puro hindi niya alam, mga kababayan. Ngayon bayan, ang punto, si BBM ba? O ang tanong, si BBM ba may kakayanan pang mamuno sa ating bansa? Si BBM ba nasa tama pa bang pag-iisip? Nasa tama pa bang asta? Kasi ngayon yung mga opisyal na nakapaligid, yung mga halal na opisyal ng gobyerno na nakapaligid sa kanya, pag gusto na, ang daming yumayaman, ang daming nagkakaroon ng mga garang bahay ng mga politiko, mga kaibigan. At sa susunod nating pagbablog, video, tatalakayin naman natin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso ay nawala na ng tiwala ang taong bayan. Iilan na lang ang mabubuting congressman. Majority na kakampi ni BBM ay hindi na mapagkatiwalaan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo kung saan man po kayo naroroon. Naway mag-ingat po kayo. Salamat po.